morning na dito kasi 12:30 midnight. So, eto madalas yung routine namin ni Tonton. So, nagising siya kanina ng 11 o'clock. Tapos, dumede, nagpupo, pinalitan ko. So, ngayon, pinapatulog ko. 12:30 ngayon at kinakantahan ko siya para makatulog at para makatulog na rin ako. Alam niyo na, antok ako. Antok ako guys kasi madalas ganitong oras siya nagigising o di kaya nagigising naman siya alauna hanggang alas 3, alauna hanggang alas 4 minsan. Pasalamat lang ako at hindi nagigising si Asher. Nandiyan si Asher natutulog kahit na nagpailaw ako hindi naman nagising tong isa. Mahimbing naman ang tulog. Pero ito yung madalas na night routine namin ni Babu. Nagigising talaga siya ng madaling araw at yun yung oras ng kanyang dede, pupo. Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So, si Ama naglilinis siya ng palayan, nagtatanggal siya ng mga damo. Ayan yung mga natanggal niyang damo Madami pa rin siyang damo kahit nalagyan siya ng organic na wag tumubo ang damo, meron pa din. Anak, you need to wear your slippers, anak ko. If you want to stay here outside and you want to see Ama cleaning the rice field, you need to wear slippers. Tamang-tama, may konting araw, pinapaarawan natin si Bunso. Magpapatubig din. Araw-araw patubig. Tapos nililinis ni Ama yung yung pila-pilan. Bali nag-start siya kahapon naglinis. Dami pa rin damo natubo. Dati hindi ko alam kung ano yung damo, alin ang palay. Kasi magkapareho ang itsura niya guys. Akala mo palay yan pero damo sila. Dati nung bago-bago ako dito, ignorante ako. Sabi ko, bakit binubunot yung mga ibang palay? Hindi pala palay yan. Damo pala siya na natubo talaga. Oh, ang dami. Siguro si Ama nagtanggal na rin siya sa kanila. Kasi minsan inuuna niya dun sa kanila magtanggal ng mga palay or baka walang mga damo doon sa kanila. Kaya ayan. Madami Mga damo-damo sa paligid. No, don't play water, anak ko. Don't play water. Ayan, mangingialam. Ay, sus, Mariosep. May tubig No. That one is rice. That one is rice, not grass. Ama is removing the grass, not rice. Huwag kang mangialam, anak ko. Yeah, busy sa gawain bukid. Ayan mga damo. Pero ang ganda ng kulay niya, green na green. Sana wag mabago kasi minsan nagkukulay yellow sila. Ay. At ang aking house husband, siya na yung nagiging house husband. Tagalinis, tagaluto, tagalaba. Minsan tumutulong ako magsampay kasi madali na lang din naman ang sampay. Kailan yun? Nung isang araw. Tawang-tawa ako kay Asis nung isang araw kasi ang intindi niya nung Saturday. Ang intindi niya, pupunta si na Juliet Anessa dito. Kasi sabi ko, Papa, wag mong pakikialamanan yung may repolyo kasi kami dyan. Cabbage dyan sa ref, sabi ko kasi ihalo namin yan sa pansit bihon. Pupunta si na Julie. Ang intindi niya, pupunta si na Julie nung Saturday, todo linis siya ng bahay. Kaya ako naman, nagulat. Sabi ko, bakit kaya todo linis siya? Talagang todo linis siya. Nagpatubig siya sa likod. Pati dito sa may laundry, nagpatubig siya sa harap ng bahay. Patubig siya. Tapos ang aga-aga niya nagluto.
Maya-maya sabi niya, anong oras dadating si na Julie? Sabi ko, hindi sila pupunta ngayon. Sabi ko, one of these days sila pupunta kasi may pasok pa ang mga bata. Sabi niya, kakala ko ngayon. Kaya sabi ko, kaya pagulinis ka ng bahay, no? Tawang-tawa ako eh. Ang intindi niya, ito naman si Asher kahapon, ang intindi niya pupunta si na tita niya Julie dito. Antay-antay din siya sa labas. Sabi niya, anong oras dadating yung mga friend ko? Sina Aliana nga daw. Sabi ko, anak, hindi pupunta si na tita Julie ngayon. May pasok pa mga bata. Eh, pareho silang mag-ama. Pag alam nila pupunta. Pero last day na si na Julie kahapon. Wala nang pasok ang mga bata nila. Babalik sila sa April 9 at 10 para sa report card din. So, pupunta sila dito eh. One of these days nga lang. Di ko lang alam kung kailan. Pero, syempre kapag yung medyo maluwag-luwag sila, schedule. Kasi nga, may bihon pa ako dyan isa. Magluluto kami ng bihon. So, ayan ang trabaho ng ating house husband. Luto, linis, magpakain kay Asher, laba. Maglalaba kami ngayon. Marami kaming laba, hindi kami naglaba kahapon. Ulam natin ngayong umaga guys, dal at paku-pako. Ayan. Nakabili si Asis ng paku-pako sa nagdaan dito. At saka merong okra, at saka cucumber. Yan yung binili ni Asis. Hi guys! So, ngayon pa lang ulit ako makakabalik sa aking video. At kaya nakikita nyo, wala pang ligo ang mami. Ay, at wala ding suklay ang mami. At ang anak ko ay matutulog lang ng konti, iiyak, dedede. Ihihiga ko na naman mamaya. Iiyak na naman, dedede. Wala na kaming nagawa maghapon. Si Asher nakatulog din. Napatulog ko din si Asher, ayun natutulog. Tapos tamang-tama naman, dumating tong isa. Sabi ko sa kanya, alagaan niya yung anak niya. At ay may mga nabinbin pa akong trabaho. Tingnan nyo, ito yung nilabhan namin kanina. Hanggang ngayon hindi ko pa natutupi. Imbis na, you like to go outside? Imbis na balak ko sanang magtupi kanina, nung pinahiga ko. Abay, hindi ko naman maitapos yung aking ginagawa at maya-maya naman naiyak. Does not have network there, only here only. Ha? He does not have network. No have Wi-Fi there, only here though. Going there crying. Look here, huh? Look. Mag-alaga ka dyan. Masyado Masyado yung batang yan. Maya, dede. Ginagawa niyang tambayan ng dede. Oy. So, ayun. Yun nga. Di ba ngayon guys, solar eclipse. Grabe ang weather dito sa Nepal. Siya? Para siyang dusty. Walang araw. Tapos dusty siya sa labas. Tapos parang medyo blur yung tapos siya, yung kulay ng paligid naninilaw. Ganun yung weather namin dito ngayon sa Nepal. Dahil sa solar eclipse. Buti nga itong mga nilabhan namin natuyuan kahit walang araw. Sa bagay, maalinsangan kasi siya. Wala man siyang araw. Nag-iiyak siya. Gusto lang niya nakadikit sa mami. Ay, nako. Connection lost. Okay, near the tower. The router here. Connection lost. Router is near. Did you see it? Parang si Asher kagabi nagising siya ng mga bandang... Have network now. Nagising siya ng mga bandang alas 3. Kasi nagising siya ng bandang alas 11. Tapos nakatulog siya mga 1:30 ganyan. Mga 3:30 gano'n nagising siya ulit. Di nagpadede ulit ako. Have your signal. Maya-maya si Asher nagising. Hindi niya ako makita sigahan. Sabi niya, Mami. Sabi ko, I'm here anak ko. Sabi ko na, nandun lang kami sa may gilid ng gilid lang ng kama ba. Nakaupo. Pagkakita niya sa akin, ayun, balik siya ulit ng tulog. Have your signal. Nakapajama yan kanina. Tinanggalan ko ng pajama. Maalinsangan. Mabanas.
Yun yung weather dito ngayon, mabanas. Mabanas ang ano. Ay, nako, hindi na ako nakatapos sa aking trabaho. Mga trabahong nakabinbin. Hindi na natapos-tapos dahil ayaw man magpababa tong isa. Sabi ko nga kay Asis, bibilhan namin siya ng cradle. Yung parang ano, parang meron siyang, yung cot. Para meron siyang duyan-duyan. Iiwan mo lang doon, iduyan-duyan mo lang siya doon. Bahala siya maghiga-higa para makatapos sa trabaho ba. Kasi kung palaging ganyan, nag-iiyak, 15 minutes, iiyak na naman. After 15 minutes, iiyak, ay wala talaga tayo matatapos sa trabaho. Sabi ko kay Asis, kailangan namin siyang bilhan nung, ano, nung coat niya. Para kahit ilapag mo doon na siya matulog. Para makatapos sa mga dapat gawin. Kagaya nito, ngayon ko palang matutupi. Ngarag na ngarag. Puti pa yung dalawang bata, nakaligo na. Ako hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaligo hanggang ngayon. Ay, nako. Tawa na lang ako kay Asis eh. Ay, so yun guys. Hindi ko na rin matapos-tapos ang aking video. At alam nyo ba, ano, kadarating lang ni Asis dala itong mobile ko kasi pinagawa niya, ayaw mag-charge. Pinapalitan yung charger sa ilalim. Kaya yun. Eh ngayon pa lang din naman ako makakapag-video din. At saka mag-i-edit. Kasi nga dala niya kanina yan galing para, pumunta siya lang para sa dala niya nito. Para nga ipagawa. Kasi kagabi ko pa charge, ayaw mag-charge. Eh ang battery ko kagabi ay ano, 35 kagabi. Kaya hindi ko na rin siya masyadong ginamit. So ayan guys, magtatapos muna ako ng aking trabaho habang si Asis ay nandito sa bahay at siya yung nakakarga dun sa maliit. So itatapos ko to, tapos konting ligpit-ligpit pa. Ligpit-ligpit lang dito sa may kusina yung mga pinagtubigan namin. Kasi nga naglalagay ng tubig si Asis sa ref. Eh sabi ko sa kanya hindi ako pwede sa malamig. Naglagay siya ng tubig sa may filter at saka yun, painit ng tubig. Kasi natatakot din ako uminom ng malamig kasi hindi sa ang baby ang magsasuffer ba ako. Madali akong pasukan ng lamig. Palagi akong kinakabag kaya ako naglalagay ng big kiss. Natatakot akong uminom ng malamig. Sabi ko kahit siguro mag-isang buwan si Babu, pwede na akong uminom ng medyo malamig. Pero sa ngayon talaga magmamaligam-gam muna ako ng inom ng tubig. Natatakot din ako eh kasi ilang beses na uminom ako ng walang mainit na tubig, kinakabag ako. Masakit ba sa tiyan? At saka natatakot din ako na baka mag-suffer din si Tonton kapag ganun. Although sabi naman ng mga doktor wala daw effect, pero alam nyo yun, doble ingat na lang din tayo lalo't may baby din. So, ayan guys. Yun lang yung ating video for today. Thank you again for watching. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. Thank you so much guys sa walang sawang suporta sa amin. God bless everyone.